Isang masaya-sayang araw sa inyong lahat, class. So, since suspended ngayon yung klase natin dahil sa water shortage or sa walang supply ngayon ng tubig, para hindi naman ma-interrupt or hindi naman mahuli yung discussion natin, gumawa na lang ako ng pre-recorded video. So, I hope na panoodin nyo itong pre-recorded video. Then, para tuloy-tuloy tayo sa discussion natin kapag nag-resume na yung face-to-face class. So, ang topic natin ngayong araw is patungkol sa space race, arms race, and the Berlin Wall. So, simulan natin sa space race. Ano nga ba itong tinatawag na space race? Ang space race ay bahagi ng Cold War rivalry sa pagitan ng United States at ng Soviet Union na nakatuon sa kompetisyon sa teknolohiya at eksplorasyon ng kalawakan. So kung matatandaan natin, ang Cold War is naganap siya sa pagitan ng Amerika at ng Soviet Union kung saan nagkaroon ng tensyon at wala naman siyang direktang digmaan pero ramdam ng buong mundo nung panahon na yun na mayroong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. So hindi lang naganap yung Cold War dito sa loob ng Earth. Umabot din yung kompetisyon ng Amerika at ng Soviet Union hanggang sa outer space. So simulan natin yan. So sa unang kaganapan sa panahon ng space race during Cold War is nung napag-launch or napagpadala ang Soviet Union ng first artificial satellite sa kalawakan. So basahin natin. Noong Oktubre 4, 1957, inilunsad ng Soviet Union ang Sputnik 1 sa pangunguna ni Sergei Korolev, ang unang artificial na satellite sa mundo. Naging simbolo ito ng teknolohikal na tagumpay ng Soviet Union at nagdulot ng alarma sa Estados Unidos. So bakit nga ba siya sinasabing nagdulot ng alarma sa Estados Unidos? Kasi kung makikita nyo, class, naipakita dyan na napag-iiwanan na yung Amerika in terms of technology sa space race. Kasi unang nakapagpadala ng artificial na satellite ay ang Soviet Union. So nabahala ngayon yung Amerika dyan. So sunod na nangyari, pagkatapos ng Sputnik 1, sinundan agad siya ng Sputnik 2. So makikita nyo, no, after ng isang buwan, nakapagpadala ulit ng panibagong Sputnik or panibagong technology ang Soviet Union sa outer space. So basahin muna natin. Noong Nobyembre 3, 1957, inilunsad ng USSR ang Sputnik 2 na may kasamang aso na si Laika. Unang buhay na nilalang na nakalipad sa kalawakan. Bagamat namatay si Laika, napatunayan nito na posible ang buhay sa space travel. So makikita nyo, class, kanina sa Sputnik 1, satellite lang siya. Sa Sputnik 2, meron na siyang kasamang aso. So bakit aso yung pinadala ng Soviet Union, hindi yung tao? Kasi ang gusto nilang malaman dyan, kung possible bang mabuhay yung tao sa labas ng Earth or ng outer space. So kaya para malaman yun, nag-experiment sila, aso muna yung pinadala nila, then bagamat namatay yung aso sa space travel, napatunayan ngayon ng Soviet Union na possible. Possible na mabuhay ang tao sa labas ng Earth. So dahil dyan, nabahala ng sobrang Amerika at ginawa nila ang NASA. Bilang tugon sa tagumpay ng USSR sa paglunsad ng Sputnik, sa utos ni Presidente Dwight D. Eisenhower, itinatag ng Estados Unidos ang National Aeronautics and Space Administration or NASA noong Hulyo 29, 1958. So bakit ba ito tinatag ni President Eisenhower? Kasi nababahala na yung Amerika sa patuloy na pag-advance ng technology ng Soviet Union in terms of space race. So gumawa siya ngayon ng ahensya na tinawag ng NASA. So ito yung nakikita natin ngayon, kung familiar kayo. NASA, ito yung ahensya ng gobyerno ng Amerika na kung saan nakatuon lang siya sa pag-aaral or pagde-develop ng mga technology na may kinalaman sa pag-aaral ng kalawakan, ng universe. Yan, NASA yung kilala dyan. So dahil dyan, unti-unti nang makahabol yung bansang Amerika sa Soviet Union in terms of technology sa paggawa ng mga gagamitin sa space travel or sa space race. Yun nga lang, nauna ulit or sabi natin nung panahon na yan, sobrang advanced na ang Soviet Union. Kaya ano nangyari? Noong April 12, 1961,
si Yuri Gagarin, isang cosmonaut ng Soviet Union, ay naging unang tao sa mundo na nakalipad sa orbit ng Earth gamit ang Vostok 1. Ito ay malaking tagumpay ng USSR at nagpataas ng kompetisyon laban sa Amerika. So bakit ba siya tinawag na nagpataas ng kompetisyon? Kasi kung makikita nyo, gumawa kanina ang Amerika ng NASA, pero kahit na nakagawa ng agency or ng NASA ang Amerika, napag-iwanan pa rin sila ng Soviet Union. Kasi kung makikita nyo class, no? Ang Russia napagpadala na ng artificial satellite. Napagpadala na din sila ng first living organism sa outer space. This time, totoong tao na hinapadala nila. Sino yon? Si Yuri Gagarin. So, makikita nyo, cosmonaut yung tawag sa kanya. So, by the way, tandaan natin, kapag sinabi nating astronaut, ulitin ko pag sinabi nating astronaut, ito yung tawag dun sa mga tao na pinapadala ng Amerika para maglakbay or mag-aral sa labas ng Earth. Pero pag cosmonaut, ito naman yung tawag dun sa mga tao na pinapadala ng Soviet Union para mag-aral or mag-travel sa labas ng Earth. Cosmonaut yung tawag. So magkaiba silang dalawa, astronaut sa Amerika, cosmonaut sa Soviet Union. Then, hindi rin nagpauli ang Amerika. Yan. Pagkatapos ni Yuri Gagarin, noong Mayo 5, 1961, si Alan Shepard ay naging unang Amerikanong nakalipad sa space sa isang suborbital flight gamit ang Freedom 7. So makikita nyo, kahit paano nakakahabol na yung Amerika sa space race. Kasi napagpadala yung Soviet Union, ngayon napagpadala na din ng tao sa outer space ang United States. Sino siya? Si Alan Shepard. Ngayon, bukod si Alan Shepard, nailunsad na din ngayon ng Amerika yung tinatawag nating mga Telstar 1 at Telstar 2. Sige, basahin ko muna. Noong Hulyo 10, 1962, nagawa ng AT&T ang Telstar at Telstar 1 at Telstar 2 na ipagtulungan sila sa NASA upang ilagay ito sa kalawakan. Ito ang kauna-unahang communication satellite sa mundo. So ano ba itong contribution ng Telstar 1 at Telstar 2? So dahil dito, ang mga tao is may kakayahan ng may pag-communicate kahit saang panig ng mundo. Bakit? Noong mga panahon na yung class, wala pang ang signal na sinasabi. Kapag magpapadala ka ng letter, magpapadala ka ng mensahe, gagamit ka pa ng mga telegram, ng mga letters, postcard. Pero nung nailunsad din Telstar 1, naging possible ngayon yung communications around the world kahit na hindi ka na gumamit ng sulat. So paano ba nagpo-function yan? Merong mga tower or communications tower dito sa Earth. Then, lahat ng mga device natin, for example, nagpadala kayo ng message, itatransmit natin yun dun sa mga tower. Then, yung mga tower na naman na yun, itatransmit nila yun sa mas malaki pang tower, ipapasa ngayon sa Telstar 1 na nasa labas ng outer space. Then, ipapasa niya ngayon dun sa tao na pagpapadala mo ng message. So, ngayon, etong Telstar 1 at Telstar 2, hindi na siya gumagana. Sira na siya. Ang tanong, nasaan siya? Nasa labas ng outer space or nasa labas ng Earth. Patuloy siya doon umiikot-ikot. Paikot-ikot na lang siya doon sa orbit ng Earth pero sira na siya. Kasi yung mga ginagamit natin ngayon, pinalitan na siya. Kumbaga in-upgrade para mas maging maganda yung pagka-transmit ng communications around the world. And then, noong Marso 18, 1965, si Alexei Leonov ay lumabas sa spacecraft ng Voskhod 2 at gumawa ng unang spacewalk. So ngayon, pagkatapos nung nilunsad ng Amerika yung Telstar 1 at Telstar 2, ang ginawa ngayon ng Soviet Union sa pangunguna ng kanilang cosmonaut na si Alexei Leonov, lumabas siya sa Voskhod 2. Yung Voskhod 2, ito yung kanyang spacecraft. Lumabas siya doon tapos naglakad siya sa kalawakan. So paano nangyari yun? Kung makikita nyo sa picture, meron siyang kulay puti. Tali yan. So tinali niya yung sarili niya, nakatali yung sarili niya sa katawan niya, tapos nakatali yung kabilang tali doon sa may spacecraft niya para kahit lumabas siya ng spacecraft niya, hindi siya lalayo doon sa spacecraft niyang Voskhod 2. So, ano ginawa niya doon? Nag-spacewalk lang siya. So, bakit niya ba ginawa yun? Ginawa niya yun upang ipakita ngayon sa Amerika na mas magagaling yung kanilang mga cosmonaut compare sa mga astronaut ng Amerika. Then, ito lang yung sunod na nangyari. Noong Hulyo 20, 1969, lumapag sa buwan si Neil Armstrong, unang tao sa moon, at sinundan ni Buzz Aldrin.
Si Michael Collins ay nanatili sa orbit. Ito ay pinakakilalang tagumpay ng US sa space race at nagwakas ng kompetisyon sa moon exploration. So kung makikita nyo, dito, etong pangyayari na to class, ito yung nagpanalo sa Amerika sa space race. Bakit? Sila yung unang taong nakapagpadala ng moon, ng tao sa moon. So ano nangyari ngayon? Pinatunayan ng Amerika na mas magagaling sila at mas advanced na technology nila nung panahon na yan. Kasi nung panahon na yan, sinubok din ng Soviet Union na magpadala ng mga tao sa moon. Pero ano nangyari? Hindi sila nakapagpadala ng tao sa moon. Naunahan sila ng Amerika. So makikita nyo, sino ba dyan si Neil Armstrong? Ito siya. Itong nasa may left side nyo. Pag nakatingin kayo sa screen, nasa left side nyo. Yung nasa gitna naman siya si Buzz Aldrin. And then si Michael Collins, etong nasa right side nyo kung nakatingin kayo sa screen. So bakit? Tandaan natin, si Neil Armstrong, siya yung unang taong nakatapak sa moon. Sumunod si Buzz Aldrin. Si Michael Collins, unfortunately, hindi siya nakalapag o hindi siya nakapaglakad sa moon kasi naiwan siya dun sa spacecraft nila para magbantay. Kasi kung may iwan ng bantay dun sa spacecraft nila, during that time, hindi pa kasi ganong nade-develop ng Amerika yung ganong kagandang technology nila. Kapag iniwan ni Michael Collins yung spacecraft nila, tatangayin siya or possible siyang lumabas sa orbit ng moon. Wala lang silang gagamitin pa uwi kung sakali. Kaya naiwan siya sa loob ng spacecraft. So by the way, ang pangalan ng spacecraft na ginamit nila is Apollo 11. Yan. Yung sinakyan nilang tatlo, Apollo 11 yung pangalan ng spacecraft. Then, noong 1975, nagkaroon ng sa Cold War sa ilalim ng tinatawag na detente. Ano nangyari dyan? Nangyari ang Apollo-Soyuz Test Project or ASTP kung saan ang parehong bansa ay naghahanap ng paraan para may pagtulungan at bawasan ng tensyon. So, noong 1975, and first time in history, nagkasundo ngayon yung mga cosmonaut at astronaut ng Soviet Union at ng Amerika para sa isang test project. Anong pangalan ng test project na yun? Apollo-Soyuz Test Project or ASTP. So, ang ginawa nila dyan, naipagtulungan sila sa isa't isa para pag-aralan ngayon yung buong mundo or yung kalawakan. Yan, about sa universe, about sa mga stars, sa mga planets. Yan, nagtulungan sila para pag-aralan yung mga ganong bagay. Yan. So, dahil sa pagtutulungan nila, nabuo ang tinatawag na International Space Station. Yan. Next naman tayo, arms race. So, sa arms race naman, ang arms race ay isang kompetisyon sa pagitan ng United States at Soviet Union upang magkaroon ng mas maraming sandata at mas makapangyarihang armas, lalo na ang nuclear weapons matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. So kung kanina, sa space race, ang labanan nila is nagpapagalingan sila, nagpapaunahan sila sa labas ng Earth or sa outer space. This time sa arms race naman, ang Soviet Union at ang Amerika, nagpaparamihan sila, nagpapalakasan ngayon sila ng mga sandata. Especially yung part ng nuclear weapons. So alam naman natin, nung ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit ng Estados Unidos ang atomic bomb sa Japan. So na-discuss na natin yan, no? Yung pagbagsak ng Amerika ng Patman at Little Boy sa Nagasaki at Hiroshima. Nagpakita ito ng napakalaking kapangyarihan ng nuclear weapons, napukaw ang atensyon ng USSR na gumawa rin ng sariling nuclear bomb upang hindi sila mapag-iwanan. So dahil doon sa ginawa ng Amerika, nagkaroon ngayon ng ideya or interest yung Soviet Union na gumawa ng sarili nilang mga atomic bomb para hindi sila mapag-iwanan. So ito na nga. Noong 1949, matagumpay na napatunayan ng Soviet Union ng kanilang unang atomic bomb na tinawag na RDS-1. Nagsimula ang tunay na nuclear arms race sapagkat pareho ng may kakayanan na ngayon ang US at USSR na sirain ng isa't isa. So dahil dito sa pagkakagawa ng Soviet Union ng kanilang first atomic bomb na tinatawag na RDS-1 noong 1949, dito magsisimula ngayon yung arms race. Bakit? Pareho na ngayong may capability o pareho ng kaya ng Soviet Union at ng United States na sirain yung isa't isa in case na magkaroon ng digmaan. So bakit nga ba nagkaroon ng atomic bomb ang Soviet Union?
So kung matatandaan nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo nung face-to-face class natin na sa tulong ng mga tinatawag na mga Perseus or mga atomic spy, nakagawa ang Soviet Union ng atomic bomb. Sino ba itong mga Perseus at atomic spy? Ito yung mga Amerikanong scientist na nag-spy doon sa ginagawang mga atomic bomb dati ni Robert Oppenheimer ng Amerika. Kinuha nila yung mga detalye, yung mga informations, itsura, yung mga formula, kinuha nila yon, ibinigay ngayon nila sa Soviet Union kapalit ng pera. So, sa madaling salita, sa tulong din ng mga traidor na Amerikano, nakagawa ng atomic bomb ang Soviet Union. Ngayon, ano nangyari? Since parehas na silang may atomic bomb, ang Soviet Union at ang Amerika, parehas na silang may atomic bomb, noong 1952, naisipan ngayon na i-upgrade ng Amerika yung kanilang atomic bomb. So this time hindi na lang siya basta atomic bomb. Hydrogen bomb na ngayon yung ginawa ng Amerika. Noong 1952, pinangunahan ni Edward Teller, isang siyentipiko ng Estados Unidos, ang paggawa ng hydrogen bomb na tinawag na IB-Mike. Samantalang noong 1953, nakagawa din ng hydrogen bomb or RDS-6 ang USSR sa pangunguna ni Andrei Sakharov. Mas malakas ang H-bomb kaysa sa atomic bomb. Nagbigay ito ng mas mataas na kompetisyon or banta sa pagkasira ng mundo. So bakit ba siya tinawag na nagbigay ng mas mataas na banta? Kasi, class, isipin nyo, no, in-upgrade nila yung bomba. Tignan nyo yung picture sa baba. Ganyang kalakas ang hydrogen bomb. By the way, yung nakikita nyo picture sa baba, ito yung tinatawag na IB-Mike. Ayun yung tinatawag na IB-Mike. Bakit siya tinawag na IB-Mike? Ayan. Inimbento siya ni Edward Teller. Kung makikita nyo, compare natin, no? Tignan nyo yung comparison. Yan. Kung makikita nyo, dito sa left side, ito yung tinatawag na Mount Everest. Tapos, kung makikita nyo, yung Little Boy tsaka Patman, ito yung dalawang atomic bomb na binagsak sa Hiroshima tsaka Nagasaki. Then, kung makikita nyo, yung Licorne, nakagawa din kasi yung France na sarili ng atomic bomb. Then, yung pinakamalakas na bombang nagawa ng Amerika is yung tinatawag na Castle Bravo. Then, tignan nyo naman yung bomba or hydrogen bomb na nagawa ng Soviet Union na tinatawag na Tsar Bomba. So, bakit ba nagkaroon ng ganyan? Kasi after nung IB-Mike tsaka ng RDS-6, nagpapalakasan ngayon sila. Ngayon, nung after gumawa ng Amerika, mas lalong pinalakas ng Soviet Union yung kanila. Gumanti naman yung Amerika, nagpalakas ulit sila ng hydrogen bomb hanggang umabot tayo sa point na nakagawa ng pinakamalakas na bomba ang Soviet Union. So, ito yung tinatawag na Tsar Bomba. So, makikita nyo, i-compare nyo yung Tsar Bomba sa Mount Everest. Ganyang kalakas ang hydrogen bomb na nagawa ng Soviet Union. O ngayon, dahil parehas na ngayong may atomic bomb or hydrogen bomb ang Soviet Union at Amerika, nagkaroon ngayon tayo ng tinatawag na Mutually Assured Destruction or MAD. Ang Mutually Assured Destruction ay isang estratehiya sa Cold War kung saan parehong US at USSR may kakayahang sirain ng isa't isa gamit ang nuclear weapons. Kaya nga meron kasabihan na if you strike me, I can strike you back and destroy you completely. So sa madaling salita ngayon, hindi na pwedeng magsimula ng digmaan ng Estados Unidos laban sa Soviet Union kasi alam nilang may kakayahan din ngayon yung mga Russians or Soviet na gumante sa kanila. So ganun din ngayon yung mga Soviet. Ayaw nilang magsimula ng digmaan directly laban sa Amerika kasi alam nilang kaya silang sirain ng Amerika. So kung makikita nyo sa picture, no, ganyan sana yung mangyayari kung sakaling nagkaroon ng giyera sa pagitan ng Soviet Union at ng Amerika. Magpapalitan sana ngayon sila ng mga hydrogen bomb. Ngayon, nung nangyari yan, gumawa ang Soviet Union ng tinatawag na Dead Hand System. And Dead Hand System ng USSR, Nuclear Triad or Triangulated Nuclear Forces ng United States. So, paano ba nagpa-function yan? Yung Dead Hand System ng Soviet Union, hanggang ngayon active siya. So, paano yan? Yung mga hydrogen bomb nila at yung mga missiles nila, nakabaon sa ilalim ng mga lupa. Then, kapag na-detect ng system na yan, na wala ng tao or wala ng buhay sa taas ng lupa, kusa ngayon siyang mag-activate.
So after niya mag-activate, kusa siya nga andar, kusa niya ngayong ilalunch yung sarili niya papunta dun sa mga designated na target niya. So ano mangyari dyan ngayon? Kahit nasabihin nating mamatay lahat ng mga Russians or Soviet nung panahon na yan, yung dead hand system nila, kusa niyang i-activate ngayon yung mga bomba. Yan dead hand system. Ngayon, saan nila kadalasang nilagay yan? Kadalasan class nakalagay yan sa Ukraine, Kazakhstan, at sa iba pang part ng Soviet Union noong mga panahon na yan. Kaya nga, kung matatandaan yung sinabi ko sa inyo kung bakit napakahalaga ng Ukraine sa Russia, kasi nung panahon ng Cold War, halos karamihan ng mga bomba nila, nilagay nila sa Ukraine. Yan. Halos karamihan ng bomba nila, nilagay nila sa Ukraine. Kaya sobrang halaga ng Russia ay ng Ukraine sa mga Russians or sa mga Soviet nung panahon na yan. So, hindi lang sa Ukraine. Nilagay nila ilang mga bomba nila sa Estonia. Nilagay nila ilang bomba nila sa Kazakhstan. Ngayon, magpapahuli ba Amerika dyan? So, hindi sila nagpahuli. Ang ginawa din ng Amerika ngayon, gumawa sila ng nuclear triad. Pag sinabi natin triad, tatlo. May tatlong way ang Amerika para gumamit ng atomic bomb. Unang way nila, merong mga eroplano na tinatawag na mga nuclear carrier sila. Anong gagawin nila ngayon? Yung mga eroplano na yon, isang bomba lang yung dala nila. Ano yun? Mga hydrogen bomb lang. Yan, ulitin ko. Ang Amerika sa nuclear triad, meron silang mga eroplano na ang dalang bomba ng mga yon, hydrogen bomb lang. Then, hindi lang siya sa eroplano, pati mismo sa mga submarine, merong mga hydrogen bomb na dala-dala yung ibang mga submarine. Kung makikita nyo, no, sa langit, merong silang tagapagdala ng hydrogen bomb. Sa tubig, meron din silang tagapagdala ng hydrogen bomb. At yung last way ng Amerika para mag-launch ng mga missiles ay sa pamamagitan ng activation ng presidente. So, paano yan? Sa bansang Amerika, diba, alam natin meron silang 50 states, no? Meron doon mga states, hindi natin alam, ang nakakalam lang nun yung mga Amerikano kung nasan yun. Meron doon mga secret na lalagyanan ng mga hydrogen bomb nila na pag dumating na yung time ng panahon ng digmaan, pag inactivate ang presidente nila yun, magugulat na lang yung mga tao doon, biglang milalabas na hydrogen bomb doon sa lugar nila. So ngayon, sino lang nakakaalam kung nasan yung mga hydrogen bomb nila? Presidente lang, tsaka yung ilang mga tauhan niya sa gobyerno. Sila yung nakakaalam kung sinong submarine yung may dalang hydrogen bomb, sinong eroplano, ilan, gaano kalakas. Then sila lang din yung pwedeng mag-activate nun. So hindi siya basta-basta ina-activate, no, hindi siya yung sabing pipindutin lang, hindi ganun. Kailangan na muna ng fingerprint verification, facial recognition ng presidente, at hindi lang basta presidente, tatlo sila dyan. Presidente, Minister of Defense or yung leader ng mga sundalo, then kung sino yung i-assign ng presidente. So, bali tatlo silang kinakailangan mag-verify bago ma-launch yung mga hydrogen bomb. Ngayon, ano din ginawa ng Amerika dyan? Kung ang mga Soviet, nilagay nila yung mga missiles nila sa Ukraine, nung panahon ng Cold War, ang ginawa naman ngayon ng mga Amerikano, nilagay nila yung iba nilang mga hydrogen bomb saan? Sa bansang Turkey. Sa bansang Turkey ngayon nila nilagay yung mga hydrogen bomb nila. Then, buti na lang kamo, noong 1969 hanggang 1979, nagkaroon ng tinatawag na SALT or ASIN. So, ano yung SALT? Strategic Arms Limitation Talks. So, basahin natin. Ang SALT or Strategic Arms Limitation Talks ay isang serye ng negosasyon noong 1969 hanggang 1979 sa pagitan ng United States at ng Soviet Union upang limitahan at kontrolin ang mga nuclear weapons at strategic missiles na bahagi ng arms race noong Cold War. So dahil dyan, noong 1969 hanggang 1979, nagkaroon ng pag-uusap ang Amerika at Soviet Union na kung saan ang tawag sa usapan na yun, SALT or Strategic Arms Limitation Talks. So anong layunin ng usapan na to? Layunin ng usapan na yan na limitahan yung paggawa ng mga sandata, ng mga hydrogen bomb, bawasan yung dami na ginagawang hydrogen bomb para maiwasan yung pagkakaroon ng sabi nating digmaan. So parehas naman sila nagkasundo. Kung makikita nyo sa picture, no,
Yan, presidente ng Amerika yan. Then, leader ng Soviet Union, yan, pareho silang pumirma or pareho silang nagkasundo na kung saan hindi sila gagawa o hindi na sila gagawa ng maraming mga hydrogen bomb para maiwasan yung pagkasira ng mundo. So, buti na lang kamo nagkasundo silang dalawa. Then, last topic natin is Berlin Wall. So, bakit ba itong ginawang Berlin Wall? Kung matatandaan nyo, no, nung nakarang discussion natin, na ang Berlin o yung capital city ng Germany na Berlin, so hinati siya sa dalawa. So, ang East Berlin at West Berlin. Yung West Berlin is kampi siya or kinokontrol siya ng mga Amerikano. Ang East Berlin naman, kinokontrol siya or kakampi sila ng Soviet Union. Now, kung makikita nyo yung picture ng Berlin Wall, so bago natin i-reveal, yan. Ayun yung picture ng Berlin Wall. So, bakit ba ginawa yung Berlin Wall? Kasi noong 1961 class, yung mga taga East Berlin, tumatakas sila. Pumupunta ngayon sila ng West Berlin. Bakit? Kasi sobrang hirap ng buhay dati sa East Berlin. Since komunistang bansa sila, wala silang kakayahang magnegosyo. Kontrolado ng Soviet Union yung kapalaran nila. Unlike dun sa West Berlin, sinusuportahan sila ng mga Amerikano, ng mga British, at ang iba pang mga kampi. Tapos at the same time, masagana yung buhay nila. Ngayon, kaya yung ibang mga taga East Berlin ngayon, tumataka sila papuntang West Berlin. Nakita yun ngayon ng mga Soviet na banta sa kanila kasi tumatakas yung mga tao eh. So, anong ginawa nila ngayon? Noong Agosto 13, 1961, itinayo ng East Germany ang Berlin Wall sa loob lamang ng isang gabi. Isang gabi lang yung ginawa nila para matapos yung Berlin Wall. Layunin nitong pigilan ng mga mamamayan ng East Berlin na tumakas patungong West Berlin. So, dahil dyan, isipin nyo na lang, no? Ngayong araw tapos mamayang gabi, pagtulog nyo, kinabukasan may pader na naghahati sa East Berlin at West Berlin. So, ganun kabilis na gawa ng mga Soviet at ng mga taga East Berlin yung Berlin Wall. So, ang tagal niyan, 1961, then madidiscuss natin kung kailan lang siya nasira or kailan lang siya nawala. By the way, hindi lang basta siya pader. Meron siyang mga gwardiya dyan or merong mga tinatawag na guard tower na kung saan binabantayan nyo ng mga Soviet at ng mga taga East Berlin na mga sundalo na 24 hours, 7 days, 7 days a week, nilang binabantayan yun para masiguradong walang tatakas. So, sir, meron pa rin ba nag-try? Meron pa rin. Kaya nga nung panahon na yan, marami din yung mga namatay. Kasi pag nahuli ka ng mga Soviet at ng mga taga East Berlin na tumatakas papuntang West Berlin, ang parusa agad sa iyo is kamatayan. So, mga estimated niyan, umabot din ng mga 500 yung mga napatay na tao dahil sa pagtakas. So, yun lamang yung topic natin ngayong araw. And I hope na panoodin nyo to. And yun lang. Goodbye.